Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Dito tayo sa medyo malilim. Ikot natin yung camera natin. Dito tayo. Sa hapong ito tayo ay magbabasa ng verse dito sa 1 Thessalonians 5:16, 17 hanggang 18. Sa 16, ito ang sinasabi sa ating Bible. Rejoice always. 17, pray without ceasing. Sa verse 18, give thanks to all circumstances, for this is the will of God in Messiah Yeshua for you. In hybrid name in Christ Jesus. Yeshua, Messiah for you. Ang binasa natin mga kapatid, lagi tayong magsaya. Lagi. Magsaya, makontento sa anumang bagay na nandito sa atin. Yun ang sabi. Pag kontento ka, masaya ka. At sa ikalawang binasa natin, pray without ceasing. Manalangin tayo nang walang patid, nang walang tigil. Bakit kaya tayo nananalangin nang walang patid? Dahil sa lahat ng oras, pwede dumating sa atin ang pagsubok at pwede tayo matempt ni Satan kung hindi tayo laging nananalangin. Ang pananalangin kasi, ito ay ating komunikasyon doon sa Panginoon, sa Espiritu, upang tayo ay gabayan lagi at maalala natin ang Panginoon at hindi tayo magkasala. At ito naman ay lagi tayong magbigay pasasalamat sa lahat ng mga nangyayari o nangyayari sa atin, sa ating kapaligiran. Ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Kung minsan may mga nangyayaring hindi maganda, bakit tayo magpapasalamat doon? Sapagkat doon natutupad ang mga nangyayari, ang mga sign sa pagbabalik ng ating Panginoon. Halimbawa, yung mga nangyayari sa ibang bansa, sa ating lugar mismo, may mga malalaking calamity, natural calamity. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay natupad yung kanyang mga sinasabi at siya ay hindi magluluwat, siya ay babalik sa pangalawang beses. At maging sa ating buhay, may mga pagsubok na dumarating sa atin, at kung mayroon man tayong kasayahan, mayroon tayong achievement, kasaganahan sa ating buhay, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Lahat ay sa Panginoon. Kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ibig sabihin, tinitest tayo ng Panginoon upang tayo ay tumatag sa pananampalataya at mailagay natin ang ating trust sa Kanya. Kung tayo naman ay pinagpapala, dapat tayo magpasalamat sapagkat ang Panginoon ay nagpapala sa iyo upang ma-share mo sa iba, hindi lang sa pangsarili kundi sa ibang nangangailangan. Material na bagay o spiritual na bagay, i-share natin ang salita ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, makikita natin at tayo magpapasalamat sa Panginoon sa anumang bagay o pangyayari na ating nararanasan. Magandang hapon sa inyo.